Pisces, welcome sa iyong April reading. Tignan natin, Pisces, ano ba itong mga energy surrounding you, yung mga dapat mong malaman, yung mga pwedeng mangyari sa iyo ngayong kabuuan ng April. Maraming salamat, Pisces, kung lagi kang nanonood ng ating mga readings. At para sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe. Regarding personal reading services, mag-PM lang po kayo sa aking official Facebook page. Doon po kayo pwedeng mag-send ng private message. No, kung balak ninyo mag-avail ng mga reading services natin or kung balak niyo mag-inquire. Tignan na natin ano ba itong mga energies. Pisces. Ay, ang ganda. Si ano. Sige nga, basahin mo nga yan, Pisces. So, Shiketchal, ewan ko. Hindi ko alam. Why ba yun, Jose? Hindi ko mabasa. So, meron kang gratitude, balance, at pleasure. Wow! Nakikita ko dito, very happy ka ngayong April, Pisces. Mukhang balanse lahat-lahat, no? Pagdating sa buhay mo. Kumbaga, may mga a little bit of everything. May success, may challenges, pero balanse lang eh. So, maganda yung timpla. Maganda yung timpla ng April para sa'yo, Pisces. Nakikita ko na ikaw ay grateful dito sa mga magagandang bagay na darating sa'yo this April. Ayan, you have gratitude. So, you have enough blessings for the month of April. Siguro your needs will be met. Hindi ka hirap. Balanse lang overall yung yung buhay para sa iyo ngayong ngayong April, no? So, ibig sabihin, magiging okay ka ngayong April. Nababalanse mo yung trabaho, nababalanse mo yung playtime and work time. Ayan, no? Pleasure. So, may time. Kung may time ka dito na mag-work hard ngayong April, meron ding time para mag-relax. No? Mag-happy-happy. Hindi yung sabi ko nga, may balance. Ayan. Nasa gitna pa talaga yung balance mo, diba? Ang ganda, balancing-balanse ang April para sa iyo. May oras para sa lahat, no? May chance para gawin yung mga dapat gawin, obligations man yan, or paglilibang. May time ka para sa lahat ng bagay, kaya balancing-balanse. Okay? May time ka sa trabaho, may time ka sa jowa mo. May time ka sa trabaho, may time ka rin sa pagpapasyal, pag-i-enjoy, hindi yung hindi yung nasusobrahan sa isang bagay or nakukulangan. Sa tingin ko, sabi ko nga, swak yung timpla ng April mo. No, meron ka ng lahat. Kompleto siya. Kumbaga, this is you na nababalanse mo. Nababalanse mo yung buhay mo ngayong April. Unlike nung March. No? Nung March, di ka na nakakatulog. Dami mong ginagawa. Puro ka trabaho. Pabayaan mo na yung health mo. Pabayaan mo na si person. Di ka na nakakalabas. Di ka na nakakapagpamanicure. Nakakapagpagupit. Diba? Yung mga ganun. O, kasi iniisip mo lagi yung mga trabaho, deadline. O, ayan. Pero ngayon, mas balanse. O, pwedeng iba, nagkakasakit pa kayo. Kasi yun na nga, hindi nga balanse yung mga ginagawa ninyo, no? So, ngayong April, mas maganda. Mas may improvement para sa iyo, Pisces. You have Knight of Cups, which is a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of Wands. Eight of Swords, hindi naman nawawala yung competition kahit saan ka pumunta. Diba? Kahit saan, Diyos ko, elementary pa lang, may competition na sa classroom, may sip-sip. Meron yung nag-aaral ng mabuti, meron yung sip-sip.
Or pwede lahat kayo matatalino doon. So, may competition pa rin. Pero itong competition na to, nafe-feel ko, this is something na hindi mo dinidibdib. Yung parang feeling mo, normal lang yan. Competition sa trabaho, no? Or kung saan man. Unless, no? Unless Pisces, itong competition mo sumulpot sa love life mo, yun lang. Siguro dapat maging concerned ka. Kasi hindi maganda na meron kang kakumpetensya sa person mo, of course. Sino may gusto nun? O, diba? Okay, nakikita ko dito, pwedeng yung iba, may nililigawan kayo, may natataypan kayo, pero alam ninyo na marami kayong kakumpetensya dyan pag niligawan nyo yan. Or meron kayong gustong i-pursue dito with the Knight of Cups. Career man ito, sa personal mo or sa romance, no? Yun na nga, may competition. Gusto mo ito Kaya lang alam mo, marami kang kalaban dyan. Maraming kakumpetensya, maraming nanliligaw dyan, no? Maraming kaagaw. Ayan. Sa professional man yan, sa career o sa sa love life mo. Mahirap pag sa love life, no? Pero syempre, depende sa'yo yan. Kung confident ka naman and kung nafe-feel mo naman na may chances ka, malaking chances mo dun sa person, why not? Kahit marami kang kakompetensya, naman yun kumbaga, hindi pa naman na-decide kung sino yung nanalo sa inyo. O, diba, mamimili pa naman siya. So, hanggat hindi natatapos yung pilian, diba? Go lang. Ganun dapat, positive lagi. O pag na-reject ko, bakit? Meron namang iba dyan. So, parang sa trabaho din to. So, minsan sa trabaho. Alam mo, nag-a-apply ka doon, pero maraming nag-a-apply na kapareho mo na magaling din, no? Or kapareho mo ng skill set, kapareho mo ng experience. Kumbaga, depende na lang talaga dun sa magi-interview sa inyo, sino yung mapipili, mapagtitripan, mapupusuan, seswertihin na matanggap. So, ayan, go lang ng go. No? Healthy rin naman yung ganyan na kaya mo makikompete. Importante rin naman na meron kang confidence sa sarili mo. No, na alam mo, carry mo to. Ganun lang. Eight of Swords. Okay. Eight of Swords. So, yung iba dito parang nakagapos. Pwedeng iba nakagapos kayo sa responsibility or nakagapos kayo dyan sa tinatapos ninyong gawain. Okay, yung iba hindi muna hindi muna kayo makaalis sa isang relationship kahit gustong-gusto ninyo, no? So, parang kayo dyan. Para kayong nawalan ng power sa sarili ninyo. Para kayong feeling ninyo hindi nyo kayang kumawala. Parang ganun. Para kayong na-trap. Gusto nyong umalis pero hindi nyo alam kung magagawa nyo ba, kaya nyo ba, parang ganun. Ganyan yung energy ni Eight of Swords, no? Parang limited yung chances mo. Yun yung tingin mo Yun yung nafe-feel mo. Baka hindi ko kaya or natatakot ka, itry, parang ganyan. Tignan na natin yung love life mo, Pisces. Express your love. Ayun ba yung sabi ni Knight of Cups? Huwag mahiya. Pisces. Baka sa iba lumabas yan pag hindi mo nilabas yung nararamdaman mo. O diba? Basta, do not be ashamed or afraid na express yung nararamdaman mo, love mo for this person. Malay mo naman, diba? Malay mo naman, love ka rin niya. O, kung nililigawan mo pa lang yan. Okay? Ayan sabi dito, it's important to let people know that you love them. Sabihin mo while you have the chance. Maiksi lang ang buhay. You have nothing to lose, Pisces. My gosh! Pagdating sa pag-ibig, minsan once in a lifetime chance lang minsan, 'di ba? The one that got away, minsan may ganun. 'Di ba? Minsan totoo, minsan hindi.
Depende sa story mo. Pero yun na nga. Why not take the risk, the chance, kung alam mo naman na you truly love this person? Sabihin mo. Sabihin mo. Say what you mean. Sabihin mo yung nararamdaman mo, i-reveal mo sa kanya. Ayan, pinupukpukan ni Knight of Cups. So, di ba? Kung nachochope ka man diyan, nahihiya ka, babae ka man, lalaki. Ano ba hinihintay mo, di ba? At saka yun na nga, tignan mo, hindi ko pa binasa yung you have nothing to lose, ngayon ko lang siya nakita. Kasi ang nakita ko dyan, it is important to let people know that you love them. Timing kagad eh. So, diba, kung kailan tayo may opportunity, do nating gawin. Kailan mo gagawin pag wala lang opportunity? Ganun ba? Yun lang naman. Kung ano man itong gusto mong gawin or sabihin. Pero love yung yan. Love na ini-express yung sinasabi. Okay? Ito yung chance mo, ito yung opportunity mo. Kumbaga, sulitin mo yung time, habang may chance. Yung iba dito, may mga red flags daw dyan sa person ninyo. Know the warning signs of what unhealthy connection looks like. Kailangan pa bang i-discuss to, Pisces? Ayan, so yung iba pala dito, ang problem naman is about the red flags na napapansin ninyo. Or, hindi nyo namamalayan, hindi nyo napapansin na may red flag na pala. Or, yung iba alam nyo na nga, dinidedman nyo pa. Magkakaibang bagay yun Yung iba hindi nila alam. Pero kapag alam mo na, nakikita mo na, hindi mo pinapansin, yun, iba na yun. Nagpapakasyo nga ka na nun. Kasi nakikita mo na nga Nakikita mo na nga yung red flag, denial ka pa dyan. Nagbubulag-bulagan ka pa. Diba? O sino niloloko mo sa tingin mo? Niloloko ka na nga niya, niloloko mo pa yung sarili mo. Di dalawa yung lumoko sa'yo. Diba? Nagkandaloko-loko ka na, Pisces. So, ayan. Ang sabi lang naman dyan, kung may mga red flags, ay wag magbulag-bulagan. Wag magmanhid-manhidan. Wag mag-pretend, diba? Yun lang yun. Kung red flag, red flag. No? Wag mo nang wag ka nang denial, 'di ba? Yun lang yun. Sa separation din mauuwi Kaka-ignore mo, ayan So possible yung iba sa inyo kung matagal nyo nang may nakikita yung mga red flag na yan tas in-ignore ninyo, sisihin nyo yung sarili nyo kung bigla na lang kayo maghiwalay niyang person na yan. Kasi nga, in-ignore mo yung red flags. Okay? Sabi ko nga sino ba niloloko mo sa kaka-ignore mo sa red flag? Siya ba? Hindi. Niloloko ka na nga niya, niloloko mo pa yung sarili mo. Diba? So, maging wise, Pisces, and magpakatotoo. Tanggapin, magpaka-brave na tanggapin kung ano yung totoo. Kung may red flag, edi may red flag, wag i-deny. Infinite abundance and grounding. Yan ang mga closing messages mo. Wait lang. At least, kung inaalat yung love life ng iba rito, pagdating naman sa mga grasya, biyaya, ayan na inuulan kayo. Abundance is pouring into your life ngayong April. Diba? Kasi ito, yung mga red flags na yan, realizations, yung mga tipong nabubuko mo, nalalaman mo, masakit man sa relationship mo. Blessing in disguise yan. Bakit? Kasi, nire-reveal lang sa'yo na hindi mo deserve yung person na yan. Paiyakin ka lang yan. Ba't ka manghihinayang dyan? Bakit mo pipigilan? Kung meron namang mas magandang naghihintay sa iyo, yun lang yun. So, yan. Kung bulok yung pagdating sa love life mo, pagdating naman dito, closing message mo sa ibang bagay, sa family, sa kabuhayan, mukhang meron namang pag-ulan ng grasya sa iyo. Okay? Not all blessings is jowa.
'Diba? O yan, yun lang yun. May mga iba pang blessings bukod sa jowa, Pisces. Grounding, go deep, explore your roots. Explore your roots. Dig deep into yourself. Yun yung nafe-feel ko sa grounding, Pisces. Ano ba talaga yung pinaka basis ng ginagawa mo ngayon sa tingin mo? What is your mission? What is your ano ba talaga yung reason na nagda-drive sa'yo? Bakit nandito ka ngayon? Bakit mo ginagawa to? Yun yung papakiramdaman mo. Ano yung nasa kaibuturan ng kaluluwa mo, ng puso mo? Yun yung gawin mong compass. Yun yung gawin mong guide, yung puso mo. Yung intuition or your higher self or be guided by your heart. No? Kung talaga yung totoong nararamdaman mo. So, siguro yun yung pinaka-basis ng kung ano yung ginagawa mo man ngayon. Okay? Take care and God bless, Pisces.